Dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine at pagsakop ng dalawang bayan sa eastern Ukraine at ang pag-crash ng isang F-16 fighter jet ng Ukraine habang itinataboy nito ang mga attack drone at missile attack, ang Ukraine ay nanghingina ng tulong sa NATO. Ang NATO-Ukraine Council ay nagkaroon ng pagpupulong noong nakaraang Miyerkules, August 28 at ang mga kaalyado ay maaaring kinukundina ang mga aksyong ito ng Russia at nangakong tutulong at magbibigay ng $43 billion para mas palakasin pa ang depensa ng Ukraine laban sa Russia. Pati ang US ay nangako na magpapadala ng mga makabagong armas pangdigma sa Ukraine upang tapatan ang agresyon ng Russia. Sa loob ng mahigit 2 taon ng ganap na digmaan laban sa Ukraine, ang Russia ay nakapaglungsad na ng humigit kumulang 8,000 missiles at 4,630 drones na pinuntirya ang mga pangunahing lungsod na may malaki ang populasyon, ang mga energy generating facilities, mga malalaking sentro ng pamilihan, mga paaralan, mga ospital, mga istasyon ng tren at naglalaki ang gusali. Dahil sa hindi nagkaroon ng malaking progreso sa lupain, ang naging estratehiya ni Putin ay gawing isang lugar na hindi na matitirhan ang Ukraine sa pamamagitan ng paggawa ng isang humanitarian disaster, pag-alis ng supply ng enerhiya sa mga negosyo at sa gayon ay pilitin ang pamunuan ng Kiev na tanggapin ang false peace deal, ang tinatayang halaga para sa pagtatayo muli o pagbangon ng Ukraine ay umabot na sa $486 billion. Noong 2023 lamang, ang Russia ay nagdulot ng pinsala sa Ukraine na aabot sa $75 billion. Karamihan sa mga pondo na ito ay makakarating sa Ukraine kapag natapos na ang open military hostilities. Ngunit ang Kiev ay humingi hindi lamang ng tulong pagdating sa militar, kundi pati na rin ng tulong sa micro-financial aid at investment upang mapanatili ang katatagan ng kanilang bansa. Tinataya na ang agarang pagtatayo para sa taong 2024 ay aabot na sa $15 billion. Kaya ang NATO Secretary General na si Jens Stoltenberg na naging pinuno ng nasabing pagpupulong ay sinabi na patuloy ang pag-intercept ng Ukraine sa mga daang-daang missiles ng Russia araw-araw upang magsagip ng buhay, ngunit ang kanilang mga depensa ay nangangailangan ng dagdag na supply at mas maraming suporta. Sa gitna ng pinakabagong pag-atake ng Russia, muling pinatibay ng mga kaalyado na kanilang papataasin ang kanilang tulong militar sa Ukraine. Kailangan nilang patuloy na magbigay sa Ukraine ng mga kagamitan at munition na kailangan nito upang ipagtanggol ang sarili nito laban sa pagsalakay ng Russia. Ito ay mahalaga para sa kakayahan ng Ukraine na manatili sa labanan. Sa kinanap na 2024 Washington Summit, nagkasundo ang mga kaalyado na magtatag ng NATO Security Assistance and Training o NSATU para sa Ukraine upang i-coordinate ang pagbibigay ng kagamitan at pagsasanay sa militar para sa Ukraine mula sa mga kaalyado at kasosyo. At ang mga pinuno ng NATO ay nangako na magbibigay sa Ukraine ng hindi bababa sa $43 billion para sa military aid sa loob ng susunod na taon upang palakasin ang depensa nito laban sa Russia. At bukod pa roon, formal nang idiniklara na ang Kiev ay nasa isang irreversible path patungo sa pagiging miyembro ng Western Military Alliance. Kasama sa kasunduan at pangako ang Estados Unidos, Netherlands at Denmark ay nag-anunsyo na ang unang F-16 fighter jet na ibibigay ng NATO ay unang mapapasakamay ng mga piloto ng militar ng Ukraine.
Sinabi rin ng US na magpapadala sila ng mga longer-range missiles sa Germany sa 2026. Isang malaking hakbang na naglalayong kontrahit ang lumalagong banta ng Russia sa Europa. Ang hakbang na ito ay maglalagay sa Germany ng pinakamalakas na mga sandata ng US na nakabase sa European continent mula pa noong Cold War. Ang hakbang na ito ay ipinagbabawal sa ilalim ng Intermediate Range Nuclear Forces Treaty na nilagdaan ng US at Soviet Union noong 1987. Ngunit noong March 4, 2019, nilagdaan ni President Vladimir Putin ng Russia ang isang dekrito na opisyal na nagtatapos sa pakikilahok ng Russia sa kasunduan. 6 na buwan ang lumipas. Noong August 2, 2019, formal nang umalis ang Estados Unidos mula sa INF Treaty. Karagdagan pa dyan, ang US ay pumayag na magbigay sa Ukraine ng 4 na Patriot missile systems, samantalang ang iba pang mga miyembro ay magbibigay ng pangangalaga sa mga sistemang ito. Kaya maaari nating sabihin na ang Pangulo ng Ukraine ay nabigyan ng karamihan sa kung ano ang kanyang hinihiling maliban sa isang napakahalagang bagay. Ito ay ang ganap na maging miyembro ng NATO. Nilinaw naman ng NATO Secretary General na si Jens Stoltenberg na hindi agad-agad magiging miyembro ng NATO ang Ukraine. Ayon sa kanya, magaganap lang iyon pag natapos na ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine upang masigurado na hindi na muling aatakihin ng Russia ang Kiev. Dahil kapag ito'y naging formal na miyembro ng NATO, maaaring mas maging agresibo ang Russia. Ngunit malinaw din na sa desisyon iyon ay hindi nangangahulugang nais pa nilang patagalin ang gulo ng dalawang bansa pagkos nais na nila itong magwakas sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ang Ukraine ay hindi pa ganap o opisyal na miyembro ng NATO. Ang Ukraine ay isang partner country ng NATO na nangangahulugang malapit itong nakikipagtulungan sa NATO. Pero hindi ito sakop ng security guarantee sa Alliance Founding Treaty.